Alam niyo ito ito maganda to, no? Kilala niyo to si Greg Garcia? Okay. Ito si Greg Garcia, mga kababayan, no? Ano to eh? Kaibigan ni Alan Peter Cayetano to. Oo. Ano to? Naging political advisor. Kung di ako nakakamali, naging political advisor po ito ni ni Alan Peter Cayetano. Ito si Greg Garcia. So nagulat nga ito si Greg Garcia no, nag-post nga itong nagulat pala itong si Alan, sorry. Nagulat itong si Alan Peter Cayetano nung pinost ito ni Greg Garcia. And then napa-comment pa nga siya dito. No, siya yan, no? Alan Peter Cayetano, di ba? Really, Tito Greg? So parang tito-tituhan niya ito, di ba? We could have been killed, Ate Pia. Could have had a heart attack. Kabili is a young mother. You don't care? What if your daughters were here with us tonight? Di ba? So, pag-usapan natin itong post niya dito kasi medyo mabigat to eh. O, sabi dito, okay, the shooting incident at the Senate, building is getting clear. Okay. So, una, sabi daw talaga dito, no, the NBI has a presence at the GSIS building adjacent to the Senate premises. Okay. So hindi lang po nakakaalam, no, na yung GSIS po, katabi lang po ng NBI, ng Senate yun. Katabi talaga. Iisa lang po entrance nun. Kaya yung ibang pupunta ng NBI, makita niyo, NBI ito. Kaya yung iba po na pupunta po ng GSIS, makikita niyo po talaga yung Senate. Dadaan kayo sa building tsaka sa gate nila. So, malinaw po no na yung NBI ay nasa GSIS building. Okay? So, sabi pa dito, andito yung yung events eh. The NBI was bolting a door at the first floor to prevent people from the Senate to exit into GSIS building. Okay? So, yung may naririnig palang binabarena, ito pala ay sinasarado pala yung pinto na yon palabas ng GSIS, baka nga kasi may tumakas. Ayan na nangyari daw, sabi. Okay. There were 5 or 6 NBI agents at the second floor of the GSIS building that has an access to the Senate building, but they were there to prevent anybody to exit the Senate to GSIS. They have no intention to get into the Senate to serve the ICC warrant. So, bantay lang daw. Sabi. So, the NBI presence at GSIS was based on the written request by the GSIS executives. Actually, may totoo to. Kasi meron dito lumabas na pakita ko lang, no? Lumabas na to eh. Yung sinasabi nga po dito na request ng GSIS, meron din, may copy ako dito. Kasi sinasabi kasi nila bakit daw nandun daw po yung NBI agent sa GSIS. So, malabo ba yan? So, meron pong request talaga yung GSIS. No, may request po yung GSIS na mag-stay doon yung NBI agent sa building nila para nga bantayan. So, request yun. So, next, sabi pa dito, okay, wait lang Sabi pa dito, ito na, malupit na dito, no? The shooting was initiated by the OSAA. Then, Mau Aplaska fired the warning shot as Aplaska has to explain why he fired warning shot when the NBI was not breaking into the Senate. O, di ba? Itong Aplaska na to, bobo rin to, no? Napanood niyo siya kung paano siya interviewin? Bugok no? Ang hina ng kokote, di ba? Alam niyo, yun ang hirap, no? Si Aplaska, mahina kokote. So, ang ginawa niya, nagpaputok. Kahit hindi naman pumapasok yung NBI sa loob po ng Senate premises. So, as a former police officer, Aplaska should know it was illegal to fire a warning shot. Worse, Aplaska should know he was firing a person of authority. O, di ba? Alam po ni Aplaska na yung kabilang yung sa kabilang building po NBI. Bakit mo pinaputukan? Puta, tingnan ninyo in the first place mga kababayan, no? Yung pag-appoint pa lang kay Aplaska, may mali na eh. Di ba? Una, di ba mga kababayan, no? Nung pumasok po yung NBI doon, yung unang araw po doon, nung pumasok po yung NBI sa Senado, nag-resign po kaagad yung USAA nun. Di ba? So ngayon, ang pumalit dito si Aplaska. Ako naniniwala po ako mga kababayan, no, na itong si Aplaska mga kababayan, ang nag-assign dito, recommended yan ni Bato. Malamang, ayan ang sinabi po ni Alan Peter Cayetano no, na, ay, Bato! Bato! Ang tigas mo, Bato!
Bato! No, sino yung pwede nating gawing usaa para makachorba naman tayo? Oh. Si Bato. Iyakin pala, putang ina, no? O si Bato, meron akong classmate. Meron akong classmate na si Aplaska. Yun, pwede yun, pwede. Pwede kasi, tropa ko yun, kaibigan ko yun. Ipagtatanggol ako nun. Oo. Bato, pahawak ng brief. So ako naniniwala ko mga kababayan, no, na recommended ni Bato yan, yung Aplaska na yan. Kasi nga po, classmate niya yan eh. Di ba mayroong tinatawag sa military mista? Alam niyo naman, pag mista, nagtutulungan. Kahit mali. Oh, paano ko nasabi yan? Yung parang nangyari kay Bato. Oh, example na yan. Oh, porket ka mista, kahit mali, tutulungan mo. Yan ang pangit sa kultura eh. Yan ang kulturang pangit po dyan sa ano na yan, sa military school. So, sa totoo lang sa totoo lang. Dapat po, no, kahit mista, pag mali ginawa, talo-talo. Hindi tulungan. Tayo eh. So sabi dito, no, the police investigating the incident noticed the trajectory of the bullets were toward the ceiling and upper portion of the glass panel. So nasa taas pala, no, nasa taas, no. Paraffin and ballistic tests and the CCTV would further set the record straight. So may CCTV tayong titingnan, di ba? The incident showed the Senate was not under attack. A plaza fed the first shot and it was not justified in the absence of threat. O nga naman, bakit magpapaputok kung di naman threat? So tandaan nyo ang may sabi nito, tito-tituhan, no, ni Baklang Cayetano. Oh, so sabi dito ni Greg Garcia, no, Roda de la Rosa to escape and go into hiding again, evading the ICC arrest warrant and possible TRO and SQA denial from the Supreme Court. We could run but not forever. The ICC warrant does not expire. O, tama nga naman. O yan, sa court si Alan Peter Cayetano, hindi niya matanggap. Si Alan Peter Cayetano, alam niyo, magaling mag-ano, no? Mayroon ka magandang comment, tapos, bakit ikaw ba, pag ganyan ka? Bading na bading eh. So ngayon mga babayan, no, mayroong binabanggit dito si Alan Peter Cayetano pa. Sabi niya dito, we will not leave Senator Bato. Senate President Alan Peter Cayetano said they would not abandon Bato de la Rosa amid the tension inside the Senate building. He also mentioned that the LG Secretary John Vic Rimulya will secure the building and ensure the safety of the senator inside. Alam nyo, nung pumunta si si John Vic, alam nyo, nagtataka ako kung ba't hindi niya hinanap si Bato. In the first place, mga kababayan, di ba si John Vic tinawagan ng presidente? John Vic, baka pwede mo namang silipin yung Senate. Oo. O para maging secure sila, sabi ni presidente. Tapos sabi ni John Vic, bakit ako pupunta doon? Andun ba si Alan Peter Cayetano? Oo, nandun si Alan Peter Cayetano. Ano ba problema kay APC? Nangahawak kasi ng bicep yun, tsaka ng brief eh. Kaya, parang ayoko pumunta. Hawak ko ang brief, di ba? So yan So ngayon, ito yung statement ni Alan Peter Cayetano, no? Wala natin to, no? Ito na ba yan? Ito. To update po to update. I'm sorry, I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this... Naka-barricade yung ibang doors? Naka-barricade yung ibang doors. Yung ibang NBA agent na sa car. Isko, ba yan? Alam nyo, 200 na NBA agent ba yung gusto mong sabihin dito? To update po to update. I'm sorry, I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So paano nangyari ngayon na hindi nga makapasok yung NBA sa kabilang building? So magpapanggap, alam nyo, napakalaking bullshit nito mga kababayan, sa totoo lang. Ang laking bullshit nito, alam nyo kung bakit? Sinungaling eh. Alam niyo ba yung media sa Senado? Sila po is regular na doon. Hindi naman pwede na yung media kasalab ng Senado kung sino-sino lang.
May mga permit po yan. Oh, for example, di ba, napansin nyo ba, di ba? Yung ABS-CBN, magpapadala ng media sa loob ng Senado, regular na siya doon. Pero lang ko papalitan. Di ba? So ngayon mga babae, yung sinasabi nga po ni Alan Peter Cayetano, na may mga NBI na humalo sa media, alam niya mga babayan, malaking bullshit po yun. Kasi for example, mga state-wise, yung mga media po dyan sa loob ng Senado, alam nila ang isa't isa. Kilala nila yung isa't isa. Pag may humalong NBI dyan, magtataka po yung mga media dyan. Daka lang, sino ka ba? Ba't ka nandito? Diba? Ang laking katangahan naman nun, Alan Peter Cayetano, parang nasabi mo, tanga yung media. Alam niyo kung merong makakapansin na may ibang tao sa hanay nila, media po yun. Kasi, tumitingin-tingin yan eh. Na paano ko nalaman? Kasi ganito eh. Naalala ko nung panahon ni Trixie Cruz Angeles, dapat Malacanang press corp kaming mga vlogger. So di lang natuloy kasi di kami nabigyan ng permit. So doon ko nalaman, ganun pala, pag Malacanang press corp, sila lang yung media dyan. Kapag Congress, sila rin yung media dyan kasi may mga permit po yan. May QR code yan. So, kapag Senate, may media rin po sa loob dyan na regular. Tapos sasabihin na Alan Peter Cayetano, may mga NBI na nakahalo sa media. Bullshit, men. Napaka-bullshit naman nun. Ganun talaga pag di ba? Galing gumawa ng kwento. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw. May PNP na umatake sa inyo? Talaga? May PNP na umatake sa inyo? Paano nangyari yun? Sige nga. Ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution. Gago! Putang ina mo, gago ka talaga! Ginagamit niya yung Supreme Court, we are relying on the law. Meron 3 days para sumagot ang executive. Ba't mo pinatakas? Sabi niya, hindi naman iiwan si Bato, ba't mo pinatakas? Sinungaling talaga, putang ina to. Ba't mo pinatakas? Gago ka talaga! Actually, mga babae, hindi niya deserve maging Senate President. Hindi niya deserve. Kahit maging senador, hindi niya deserve. Kahit barangay chairman, hindi niya deserve. Napakasinungaling, sobrang gaslighting. Diyos ko, nagkikirate ng confusion ito eh. Napakasinungaling, sabi niya, hindi pa ubos yung legal remedies ni Bato. Meron pa siyang Supreme Court kasi pinapasagot pa yung executive ng 72 hours, ng 3 days. So hindi naman iiwan si Bato dito. Nasa nasa custody siya ng Senado. Ba't mo pinatakas? Sabihin mo naman natin, hindi, si Robin naman nagpatakas doon eh. Nandun ka eh. Ikaw yung nandun eh. Ikaw yung Senate President eh. Pwede mong hindi patakasin yan eh. Sinungaling. Sinungaling? We are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot... Bago talaga, no? Nagkaputukan na nga po dito. Sino yung unang nagpaputok? USAA. Di ba? USAA ang unang nagpaputok. Tapos, ang malinaw na mga kababayan, malinaw na sa akin. At malinaw na rin po para sa inyo. No, ginamit nila yung putukan na yan na sila magsisimula para mag-create ng confusion na para makafocus po tayo sa putukan. Pero habang nakafocus tayo sa putukan, itatakas pala nila si Bato. Di ba nakita niyo yung moro-morong ginawa ng Senate? At sino may gawa nito? Yan, si Cayetano. Kasi in the first place, nakagulo po yung Senado dahil po sa kanya. Kung hindi niya nilabas si Bato para palitan si Tito Soto, hindi mangyayari to. Ang hilig niya sa putok, no?
Ang kulit ng comment. Kayo nakapanimbos cloud, ha? Hindi, di ba? Nagkagulo po yung Senate ngayon. Baka nagkagulo? Dahil po kay Alan Peter Cayetano. Kung di niya po nilabas si Bato, edi sana walang ganyan nangyari. Tanga na naman eh. Ano ba? So, sabi niya dito, okay. Next. So ngayon mga babae, no, ito ganitong GMA News eh. Kita nyo ba? Lakayan natin para maganda. Ayan. Ay bagay sila ni Sara. Sa totoo lang, no? Si Alan Peter Cayetano at si Sara bagay silang dalawa. Kasi una, si Sara may putok. Si Alan Peter Cayetano mahilig sa putok. Diba? Sakto si Sara, diba? Pwede sa girl, pwede sa boy. Ganun din po si Alan Peter Cayetano. Pwede sa girl, pwede sa boy. Bagay sila ni Sara. Kaya pala gusto niya maging presidente si Sara, no? Kasi para sila. So sabi dito na paano nakaalis sa Senado si Bato? So base ito sa sa dokumentong nakuha ng GMA News at kinumpile po nila. No? Sabi dito, so May 14, 2026, si Robin Padilla arrived at Senator Bato de la Rosa's office for a private meeting that concludes after approximately 20 minutes. So nagkaroon ng meeting, no, 1:20 AM, no, si Bato at si Robin, no. So 1 AM pala to 1:57 AM. Ibig sabihin pala, no, nung pumunta si John Vic pala dun sa yun naman pala, no, John Vic, o nga, ito naman John Vic tinan mo pupunta si John Vic dun mga alas 11, di ba, ng gabi. Andun pa pala si Bato. Ba't hindi mo man lang hinanap? Actually, pwedeng gawin ni John Vic yun. Tanga-tanga din ni John Vic eh. Alam nyo, pwedeng sabihin ni John Vic dito, nakaputukan na, di ba? Safe ba si Bato? Okay lang ba si Bato? Kasi siya yung person of interest dito. Meron na magkaroon ng hindi maganda pangyayari kay Bato. Siyempre, sabi nila Alan Peter Cayetano, ay, oo, napaka-safe. Safe si Bato, ang tigas-tigas talaga niyan. Ganon, di ba? Ngayon, pwedeng mag-reverse psychology si Bato si John Vic eh. Pwedeng mag-reverse psychology si John Vic. Na pwede ko ba siyang makita for the last time bago ako umalis? Para makampante ako na safe si Bato. Pero wala, di ba? Wala, no? Wala. Walang ganun si John Vic. No, kinausap niya lang kung sino yung mga nandun na humarap sa kanya, pero hindi niya hinanap si Bato. Tama, di ba? Hindi nakausap ni John Vic si Bato, di ba? Doon pumunta siya doon. Wala, di ba? Wala. Oh. Nakita sila may picture. May picture pero walang media. Okay. Mas maganda kasi may media. Oh. Mas maganda sana may media sana, di ba? Para makita ng taong bayan, no, na nandiyan pa talaga si Bato na makampante tayo. Sabi dito, no, Mau Aplasca, the Senate Sergeant at Arms, entered Senator Bato office to conduct a check. O, tinan nyo yung nangyari O, nakapag-meeting, pumunta si Aplasca. O, may check daw. So, 2:20 AM, Aplasca departed, so matagal ba? 3 minutes lang pala. 3 minutes lang. Aplasca departed the office and informed the security detail that Senator Bato is retiring for that night. Retiring for that night. So, ano ibig sabihin nun? So, ito na. Oh, after 10 minutes, Senator Bato, 2:30 AM Senator Bato left his office and informed his protective personnel that he is heading to the restroom. However, he instead bypassed the restroom and entered the fire exit to head downstairs. Nagsinungaling pa pala, no? Oh. Sabi niya raw para sa bantay niya, totoo, majinggil lang ako, karon lang makatid lang ako sa CR, majinggil lang ako karon. Oh, ganon. Oh, retiring rest na, di ba? Tama, okay. Yun naman pala, no, nilagpasan niya yung restroom at bumaba po siya sa downstairs, no? Gamit po yung fire exit. Ito na, 2:30 na. 2:30. While moving toward the parking area, Senator Bato met Senator Robin Padilla on the 4th floor. They continued together to the basement level where SUV was waiting. So may SUV pala, no? Paano nakatakas, no? Putang na talaga. Paano nakatakas kung hindi pinatakas?
So may SUV pala. So lahat naman ng lumalabas po, nag-check kung sino yung nasa loob. O, Senator Bato boarded the vehicle when was driven by Senator Padilla and occupied by an additional staff member. Senate security personnel attempted to block the vehicle but SUV speed fast them and successfully left the premises. Alam niyo mga kababayan dito, okay. So ganun pala nangyari. So ang nangyari pala mga kababayan, dumaan sila sa exit. Okay, dumaan sila sa exit pala. Ayun pala ibig sabihin nito. So ngayon mga kababayan, no, ang point natin dito, no. Well, di ko sinisisi dito sila matibag, no, pero kung ganoon naman pala yung nangyari, mahuhuli pala itong si Bato kung may nagbantay po pala doon po sa exit na NBI. Hindi nga kasi ganito mga kababayan, no? Ito yung gusto kong sabihin eh. Di ba sabi po ng report ng GMA News, sumakay si Bato, sumakay si Robin. Nung i-check po sila ng personnel, humarurot. Ngayon, kung may NBI po na nakaabang doon, pwede nilang sabihin, uy puta may humarurot do. O sundan natin. Baka tumakas si Bato. Baka kung di NBI, pwedeng DILG, kung sino man yung arresting officer. Di ba nakuha yung point? Lumabas pala, dumaan pala sa exit, walang special. Dumaan sa exit. Yung exit, maraming pulis sa exit eh. Kung humarurot yan mga kababayan, pwede sumakay si John Vic. O nga, baka kasakay si John Vic, no? Kaya hindi hinuli. Dahil sa akin lang, no? Well, kasi, dahil nga po sa mga pangyayari, posible rin po na naisip na lang ng NBI na mag-focus na lang tayo sa putukan. Posibleng gano'n na nangyari. Na, nakaputukan na, focus na lang muna tayo sa putukan. Saka na si Bato-Bato na yan. Pero, ang gandang senaryo ginawa nila dito, no? Ang gandang diko yung ginawa nila dito para lang patakasin si Bato. So, ngayon, no? So, yan. So, yun lang mabanso kayo po. Masabi nyo nga po dito, no? Kay Alan Peter Cayetano. So, ang haba ng topic, putulin ko na lang yan. So, yan na. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? And then, syempre, yan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na po ng content natin ngayon. Okay. So, may topic pa tayo. Marami pa tayo. Iwanan muna natin yung topic na yan. So, meron pa tayong